Ang karugtong ng nakaraan, samantala, habang ang ating bida ay nasa loob ng kanyang opisina, tumawag ang kanyang ama at agad naman niya itong sinagot. At habang magkausap ang mag-ama, sinabi nito ng seryoso sa ating bida na kailangan bigyan ng oras ang pag-uwi at para pumunta doon. Nagulat naman ang ating bida, nagtanong ito sa kanyang ama kung ano ang nangyayari. Tila ba narinig pa niya na bumungtong hininga ang kanyang ama, bago sinabi, nakipag-usap ako tungkol sa construction site na lihim mong pinangangasiwaan. Nagulat ang ating bida sa sinabi ng kanyang ama. Ang kanyang espesyal na research and facility, muling sinabi ng kanyang ama, well. Ang kawawang pagtatayo nito ay nakakabahala, nagtataka pa rin ang ating bida, hindi niya ito maintindihan. Muling sinabi ng kanyang ama, ito ay napakagulo. Samantala sa facility na itinayo ng ating bida. Sa rooftop, habang may nag-uusap na dalawang lalaki, sinabi ng site supervisor sa kausap, Manager Song, kailangan mong gumawa ng mas maayos kaysa doon, ang quantity nito ay mas mababa. Hanggang KS standards pa ba ito? Teka boss, hindi ito ang una kong rodeo. Muling sinabi ng manager, ito ay 3 palapag na gusali at hindi isang skyscraper, gaano kalaki ang mawawala kapag gumamit pa ng rebar, ang pagbibilang na ito na kahit lindol, kaya huwag nating palakihin ito. Tsaka isa pa, maganda ang Chinese products ngayon. Kapag ang metal ay natunaw ang sarili nitong rebar, hindi naman tayo gumagamit ng kahoy, di ba? Sabay tawa nito. Siya ay si Song De-jium, pinsan ng alkalde ng lungsod ng Jiangsu na si An Hyo-jen, ang presidente ng isang lokal na kumpanya ng konstruksyon. Sinabi naman ng lalaking site supervisor, Manager Song, ang mga lalaki dito ay magugulat at mapili, at kung magkakaroon ng problema, sasakit ang ulo nating dalawa. Alam mo kasi, ang mga lalaking iyon ay hindi ako kayang hawakan, magtiwala ka lang. Sige, nakakapanatag na nandito ka. Tumawa si Song De-jium, at sinabi na hindi ba pinsan ko ang mayor dito, ano ang problema? Kung sino man ang makipag-away sa akin ay maantala ang pagkumpleto ng lahat ng permit. Muling sinabi ng site supervisor, makinig ka, pagtuunan mo ito ng pansin, upang maiwasan ang pagbuo ng mga bitak sa konkreto, kapag ang paglalagay ng rebar ay hindi sapat, kailangan hinangin ito ng maayos. Agad tumawa ang lalaking si Song De-jium, at sinabi nito na huwag kang mag-alala, babalutin ko pa ng plastic at tatakpan ko pa ito ng perpekto. Kailangan nating tapusin ang trabahong ito ng mas mabilis, at magpatuloy sa susunod. Malapit na ang taglamig, kailangan nating gawin hanggat kaya natin. At may nakapila pang trabaho, muling ngumisi ito at sinabi, nakarating kami sa isang pabrika sa construction job sa industrial complex. Itinapon ito ng alkalde, kung gagawa tayo ng mabuti, maaari tayo maglusa ng 5 malalaki. Agad nagulat ang site supervisor, ano kamo, 5 malalaki? Ngumiti si Song De-jium, mabuti patapusin na nating ang pag-floor ngayon at pumunta tayo nang magkaroon ng tamang inumin. Mayroon akong alam na magandang lugar na nakapila, matapos ay sabay silang nagtawanan. Lumipas ang maghapon, makikita ang isang drum na tila mayroon sinusunog doon. Hanggang napadaan doon ang 2 lalaki na nakasalukuyan nagtatrabaho doon. Sinabi ng isang lalaki, Chief, tingnan mo yung rebar spacing dito, sumagot naman ang isang lalaki. Oh, mukhang may nakasagasa talaga sa construction crew. Sinabi naman ng isang lalaki na magiging okay ba? Hindi naman babagsak yun, di ba? Sumagot ang isang lalaki at sinabi hindi naman agad. Ngunit kakailanganin nito ang mga pagkukumpuni sa loob ng humigit kumulang 10 taon, give or take, sinabi pa nito, na mahina ang timpla ng semento, at parang ito ay natubigan, sinabi pa ng isa lalaki, na sa tingin niya ay baka gumamit ito ng buhangin sa dagat, na maaari kung ito ay magkaroon ng lindol, at ito ay magiging mapanghalip kahit na sa 5.0 magnitude lamang. Ano naman kaya ang ginawa ni Manager Song De-jium, at ang site supervisor? Sinabi pa ng isang lalaki na ginagawa lang nila ang lahat ng gusto nila. Kailangan nating magpatay mali siya o ipikit ang ating mga mata. Katulad nga yan ng pinsan ni Manager Song, ang mayor ng Jiangsu. Ang permit ay maa-approve sa kahit na anong mangyari. Tumingin ang lalaki sa kausap at sinabi, matutugunan ba natin ang schedule ng pagtatayo?
Sumagot ang lalaki, at sinabing halos tapos na ang mga balangkas. At ang natitira ay ang problema, ang mga taong yon ay malamang na magpuputol sila sa higit pa sa rebar. Sinabi pa ng lalaki, nakalimutan mo na, huwag na tayong makisali at hayaan mo na lang gumuho, kung kaya mo. Sumagot muli ang lalaki at sinabing oo, inutusan ko na ang mga lalaki na naaayon. Bumungtong hininga ito at sinabi, na nakakadismaya, parang kailangan ng maiinom. Sige mabuti pa, gawin natin yan, samantala, sa city. Panay ang busina ng kotseng pula ng ating bida, mabilis at ang speed limit nito ay lumagpas na, singit doon singit dito ang ginawa niya makarating lang ng mas mabilis sa construction site. Inis at panay ang mura, at paulit-ulit na sinabi na kasalanan niya. Ang tanga ko na ipagkatiwala ito kay Chairman Hagwonwoo nang walang maayos na pangangasiwa. Habang mabilis na nasa biyahe ito, samantala sa construction site. Sa katirikan ng araw, sabi ng isang lalaki manggagawa, hoy, mabuti pahigpitan mo na lang, kapag babuhusan na natin ng semento, wala nang makakaalam niyan. Opo sir, sigaw ng mga trabahador na lalaki, sinabi naman ng isa trabahador, na mabuti, kahit construction naman gagawa may konsensya din, at hindi ito gagana kung gagawin natin ito ng ganito. Baka makaligtas tayo sa rebar, pero meron din tayong mga anchor babagsak talaga ito. At sabi pa ng isang lalaki, ito ay isang malaking gulo. Maya-maya pa ay may dumating, humakbang ito ngunit tila hindi pa ito napansin ng mga trabahador, tuloy pa rin ang kanilang pag-uusap. Sinabi pa ng isang lalaki, na huwag mag-alala tungkol pa dito, ang sabi ng nakakataas ay gawin na lang daw natin. Sabi naman ng isa pang trabahador, tama nga, ginagawa lang natin ang sinabi sa atin at kunin ang ating pang-araw-araw na sahod. Halika na, paano man kagapok ang rebar na ito kung ito ay yumuko sa konting pressure? Napatawa naman ng isang manggagawa, hahaha, hindi ang rebar na ito, kahit ito ay napaka-taffy, nagkatawanan ang mga trabahador. Maya-maya ay humakbang ang ating bida sa pagkakatayo nito, narinig niyang lahat ang sinasabi ng mga manggagawa, hoy, ikaw dyan, bilisin mo at itaas mo yung pader na yan, wala na tayong oras para sa pahinga, tiyak mababaliw na ang boss nating pag hindi pa tayong magmamadali, alam mo naman si Manager Song, kapag hindi nagustuhan ang gawa mo, di ba? Oo, determinado siyang ibulsa ang iyong araw-araw na sahod. Maya-maya pa ay sumali sa kanilang usapan ang ating bida. Sinabi ng ating bida, sa manggagawa, naku naman, kung sino man yan, papayag ba talaga sila? Agad nagtaka ang manggagawa, nagkatinginan at sabay-sabay napatingin sa ating bida. Agad naglakas ng loob nagsalita ang isang lalaki, hoy, ikaw tumigil ka dyan. Sabi naman ng isa pang lalaki, sino ka? Tumingin mula ulo hanggang paa. Ang isang supervisor, humarap ito sa ating bida at sinabi, walang sombrerong matigas at ano yan kasuotan mo. Hindi ka mukhang isa sa mga trabahador namin, tumingin din ang ating bida at sinabi at sino ka naman kaya? Agad sumagot ang lalaki at sinabi, ako ba? Ako lang naman ang supervisor dito? Sinabi ng ating bida, na alam mo ba ang site na ito ay isang kumpletong kalokohan? Ano? Sabi ng supervisor, muling sinabi ng ating bida, at ano ang rebar spacing na ito? Sabay turo sa ginagawa ng trabahador, at bakit ibinubuhos ang cast sa itaas na palapag, kapag hindi pa nalalatag ang semento sa sahig na ito, agad sumigaw ang supervisor sinabi nito sa ating bida na, at ano ang ibig mong sabihin, na lahat ng construction site ay ganito, ang semento ang magtatakda sa isang araw o kahit dalawa pa ito. Agad naguluhan ang mga trabahador, at sinabi na yun lalaking yun. Hindi ba siya yon site supervisor? Nakikipag-away ba siya sa batang yon? Sinabi ng isang lalaki, nabalitaan ko na mag-inom sila magdamag kagabi at kasama niya si Manager Song. Ngunit kailan siya nakarating dito, sinabi ng ating bida sa supervisor, may mga bagay na dahilan kaya hindi ako basta nakakapunta dito ng madalas. Itigil mo ang pagtatayo niyan, nagulat ang supervisor na inis ito at sinabing anong sabi mo. Ihinto, sumigaw naman ang trabahador, at sinabi, itong batang ito. Mababaliw ka na ba, hoy batang X, mukhang nagkakamali ka ng pinuntahan, at sino ka ba? Para sabihan kaming tumigil na, umalis ka na dito batang X. Agad lumapit si Manager Song sa supervisor,
At nakangiti ito at sinabi, kapatid, bakit ba kailangan mo magalit? Bahagyang nagulat ang supervisor nang sumulpot dito sa likod niya. Ikaw pala Manager Song. Agad sumigaw ang mga manggagawa at sinabi kay Manager Song na pinatitigil ang kanilang ginagawa. Nagulat si Manager Song sa mga sumbong ng trabahador. Nagalit at hinarap ni Manager Song ang ating bida. Hoy, bata, sino ka ba? Pumunta ka ba dito para sa isang part-time job? Hindi kumilos ang ating bida, bumuga ito ng hangin at sinabi na, alam mo ba lahat ng ito ay labag sa batas? Sinabi ni Manager Song, ano, labag sa batas na sinasabi mo? Naka-drugs ka ba? Anong labag sa batas dito? Ito ay tapat na trabaho. Itinaas nito ang hintutulo at sinabi, hoy bata, tinatandaan mo na ba ang buong site ng construction na ito ngayon? Para sabihin yan, sinabi naman ni supervisor, tama, mananagot ka ba sa mga pagkalugi? Ngumiti ang ating bida at sinabi, na aakuin ko ang responsibilidad, lalong nagalit si Manager Song, at ang supervisor, tila ba nayayabangan sila sa datingan ng ating bida, ikaw XX, pasalamat ka masyado pa kaming mabait kanina, at ngayon nawala na dahil sa kayabangan mo. Alam mo ba kung magkano ang pagpapatayo nito? Ano, mananagot ka ba? Lumabas ka dito, baka hindi ako makapagtimpi, kung ano ang magawa ko sa'yo. Baliw kang, bastos ka, maya-maya pa ay may bigla nagsalita. Ano sa tingin nyo, ginagawa ninyo? Agad nagulat si Manager Song, at ang site supervisor. Tumingin ito sa dumating na tila ba ito ay pinagpawisan at huwad ng umiti. Sinabi nito, oh Chief, nandito ka pala. Ngunit agad nagsalita ang lalaking kasama ng Chief at sinabi, tinatanong ni Chief kung ano ang ginagawa nyo. Agad naman sumagot si Manager Song, tumawa ng hilaw ito at sinabi na wala naman, may siraulo na basta nagpa siya na nagpakita ngayon, at patuloy na gumagawa ng ligaw na akusasyon. Agad sumagot ang lalaking katabi ni Chief at sinabi, ano kamo, siraulo? Muling nagsalita ang ating bida, uulitin ko ang sinabi ko kanina, itigil nyo ang construction ngayon na, napatulala si Manager Song, maging ang site supervisor, at maging ang dalawa pa at ang iba pang mga trabahador na nakatingin lang, nang makabawi sa pagkabigla agad sinabi ni Chief, makinig ka, bata, hindi ito ang lugar para sa kalokohan, mabuti pang umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Tumingin ang ating bida at sinabi, Chief, alam mo rin ang tungkol dito? Na ang konstruksyon ay sinasabotahe, at ganap na hindi pinapansin ang disenyo. Bahagyang tumaas ang boses ni Chief at sinabi nito, ano ngayon kung alam ko? Ikaw ba ang may-ari ng gusaling ito o ano? Sinabi naman ng isa lalaki, ano pa ang hinihintay mo? Nag-utos ito sa trabahador na ilayo doon ang ating bida. Maya-maya pa ay kalmadong sinabi ng ating bida. Ako ang kliyente para sa proyektong ito. Agad na nagulat ang mga hangal. Hindi nila napansin na may dumating na isang kotse, huminto ito. Malapit sa kanila, bumaba ito, at naririnig ang sigaw ni Chief na hindi pinaniwalaan ang sinabi ng ating bida, hindi ka ba titigil sa mga walang kabuluhang mong sinasabi? Tinatawag ni Chief, ang security para itaboy ang ating bida, agad tumalima ang security at sinabi, hoy, bakit ba hindi ka pa umaalis dito? Huwag kang makialam sa usapin ng matatanda. Nagulat ang katabi ni Chief nang makita niya ang dumating na lalaki na bumaba ng kotse. Ha! Agad itong sumigaw, Mr. CEO, nagulat pa ang lalaki nang mapuna nito ang nasa likod ng CEO, sinabi pa nito, Chief, ang nasa likod ng CEO, si Chairman Hagwon-woo, ano, agad ngumiti ng kabado si Manager Song. Ah, Chairman, CEO, bakit ka naligaw dito nang wala kang abiso? Matapos ay ngumiti ito ng hilaw, hindi sila pinansin ni Hagwon-woo, dumiretso ito sa harapan ng ating bida, na ipinagtaka ng mga nandoon, matapos ay yumuko ito sa ating bida at sinabi, humihingi po ako ng paumanhin dahil sa pagiging late ko, napangga nga si Chief, napangga nga si Manager Song, yumuko si Hagwon-woo, kumunat ang noo ng ating bida, at sinabi na disappointed mo ako Chairman ha.